Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan guys, may ichichika na naman ako sa inyo about sa aking pagninegosyo. Ayan, nakuhanan ako ng pera sa Gcash. Hindi nakuhanan as in, nagkamali ako ng send sa Gcash guys. Ayan po, papaseros. Hello guys, welcome to my channel. Welcome back to my channel. Ayan. So guys, may panibago akong ichichika sa inyo about sa akin maliit na negosyo. So, mahitan muna tayo. So guys, bilhin na kayo ng ganito. Magandang pambenta to sa mga estudyante. Kurumi yan guys. So, mabenta ang mga kurumi hanggat mainit pa ang kurumi sa ating mga customers. Ay lagi tayong bumili ng mga kurumi. So, yun na nga guys. I-share ko sa inyo yung Gcash ko guys. Nadoble yung send ko ng Gcash. Oh my god, sayang pa guys. Ganito kasi ang nangyari guys. Yung Gcash ko, yung cellphone ko ay nag-hang. Ngayon, may nagpa-Gcash guys. So, nasend ko na siya. Nasend ko na siya and then, pinabayaan ko yung phone ko sa mesa. Kasi karaniwan, ganun talaga yung ginagawa ko. After ko mag-Gcash, napapabayaan ko na, hindi ko na siya naiiba o nai-log out. Kasi nga, minsan, may mga kasunod na customer. So, sunod-sunod sila. So, hindi ko na nai-log out. So, ngayon, one time guys, yung Gcash ko ay pinabayaan ko lang. So naghang siya ngayon, pag open ko ulit ay naghang siya. So ngayon, pag hang niya, so kakapindot-pindot ko, biglang automatic, biglang nagbukas yung Gcash. Tapos ngayon, lumabas doon yung transaction guys na pag ipinrest mo na siya, magsisend na siya. So ngayon, napindot ko siya guys, and then nadoble pala. Sabi ko, hindi ko pa pala yung nasend. Sabi ko ganyan, teka lang, baka hindi ko pala send, naging time may-ari. So naklik ko ngayon yung confirmation. So lumipad na siya guys. Ngayon, naisip ko, bakit paano nangyari yan? Ay, alam ko na send ko na. Tapos ang ginawa ko guys ay, chinek ko siya sa transaction history and then nakita ko talaga doon guys na nasend ko na nga yung pera. So nagkadoble yung send ko ng pera doon sa nagpa-Gcash sa akin. So mabuti na lang guys, 150 pesos lang. So ayun, may bumili guys. So naisa pang ating kapwa. At yun na nga guys, nadoble yung send ko ng Gcash and then kilala ko naman siya yung nagpapa-Gcash na yun. Hindi siya matagal nang nagpapa-Gcash, kumbaga bago pa lang siya. Siguro bagong tauhan siya doon sa tubigan kasi nakita ko doon siya pala nagtatrabaho. So ngayon, bumalik siya guys, hinintay ko talaga na siya na bumalik para sabihin sa kanya na nadoble yung send ko sa kanya kasi meron naman nakalagay na reference guys. So ngayon, bumalik siya after mga 2 days siguro guys, mga 2 days after bago siya bumalik. Tapos sabi ko, sir, nadoble yung send ko sa iyo ng Gcash, sabi ko ganyan. Pwede bang pakibalik? Sabi ko ganun kasi nadoble. So, hey, nadoble ba? Sabi niya ganun. Ay, hindi ko alam, sabi niya, hindi kasi sa akin yung number sa agent kasi mga nag-i-scatter na sila guys. So ngayon, sabi niya, i-check niya, sabi ko kahit, sabi ko, i-check mo sir talagang nag-send yan kasi hindi naman magbibigay ng reference si Gcash kung hindi yan nag-send, sabi ko ganyan. Sabi niya, sige, sabi ganyan, pinicture na niya, lahat-lahat, tapos sabi niya, pagka daw, nandun, babayaran na lang daw niya, so siya na lang daw ang mababayad, sabi niya ganun. Sabi ko, sige, sabi ko, nag-send talaga yan, promise, totoo yan, nag-send yan, makikita niya yan, sabi ko ganun. So yan guys, may bumili kaya na-isap na naman tayo guys, so ibang iba na naman ang gagamitin natin, balik na guys. So yun na nga guys, bumalik yung nagpapa-Gcash sa akin, tapos, sinabi ko ngayon, sabi niya siya na lang magbabayad. So nagpa-load siya, sabi niya pa-load, tatawagan daw niya. So after niya magpa-load, umalis na siya. So hinihintay ko siyang bumalik guys. 1 week na guys, hindi pa siya bumabalik para malaman ko kung ano. Tapos one time guys, nakita ko sa kapitbahay ko, sa katabi ko doon. Doon na siya nagpapa-Gcash guys, hindi na siya bumalik sa akin. So ibig sabihin, na-receive talaga niya yung pera, ayaw niya nang ibalik. So ano talaga ang tao guys. Sobrang swerte na lang natin kapag ang mga tao ay mababait at alam nilang nagamit naman nila yung pera. Ibabalik nila pero hindi talaga guys. So ayun. So nakita ko siya doon, so hinayaan ko lang siya. Tapos one time guys, kahapon, bumalik siya siguro mga 3 weeks ago bago ulit siya bumalik no. Kasi nakita ko siya nagdiligo ng tubig. Kakilala pala siya nung magpapa-Gcash din palagi sa akin ng cash in. So bumalik siya, sabi ko, sir, ano ang nangyari? Sabi ko ganyan. Ay, di ba pala yun guys, bago pa siya bumalik, sorry. Bago siya bumili siya ng tinapay. Tapos sabi ko, sir, ano nangyari sa Gcash? Sabi niya, anong Gcash? Naka-costume siya guys, naka-cover, naka-hood, naka-jacket, gano'n. So parang nagdi-disguise siya. Sabi ko, hindi ba ikaw yun? Sabi ko ganyan, sabi niya, hindi siya umimik. Tapos alam ko siya talaga yun guys. Tapos bumalik ulit siya kahapon guys. Sabi niya, ate pa cash in. Kahit meron ako cash in guys. Sabi ko wala. Hindi ko na siya cash in. Hindi ko na siya i-transaction. Kasi wala na siyang niho sa akin pera. So goodbye 150. Mabuti na lang guys. 150 lang yun. Pero sayang pa rin yun. Parang yung tinubo ko sa isang araw. Sayang, di ba guys? So yan lang guys. Nakachika lang naman ulit ang Inday. So yun, gano'n na muna yung ating content for now. Kasi nga, alam mo na, medyo busy. Ang hirap pas mag-edit guys. Sobrang kain oras. Wala akong taga-edit. Wala akong assistant sa aking tindahan. Kaya gano'n lang muna ang ating video para kahit paano ay maka-update tayo sa YouTube. So yun na nga guys. Please, kung bago pa sa aking channel, please subscribe and like my Dr. Hera. Okay, thank you guys.